Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay MAPE Music Quarter 3, Week 3. Pagkakaiba ng pagsasalita at pag-aawit. Sa araling ito, malalaman mo ang pagkakaiba ng pagsasalita at pag-aawit. Tingnan natin ang larawan. Ano ang pagkakapareho ng pagsasalita at pag-awit? Ano naman ang pagkakaiba nila? Ikumpara natin ang dalawang larawang ito. Alin dito ang nagsasalita? Tama. Ang taong may kausap sa telepono. Ang umaawit naman ay ang taong kumakanta na may hawak na mikropono. Ang pagsasalita at pag-awit ay parehong gumagamit ng tinig. Ang mga sinasambit o kinakanta natin ay binubuo ng mga salita na siyang nagbibigay ng kahulugan dito. Sa tulong ng bibig at iba't ibang panloob na bahagi ng katawan ay nakapagsasalita o nakaaawit ang isang tao. Mapapansin mo na ang payak na pagbibigkas ng mga salita ay walang malinaw na tono. Samantala, ang pag-awit ng mga salita ay may malinaw na may pagtaas o pagbaba ng tono. Mapapansin mo rin na habang ikaw ay nagsasalita, ay halos iisang tono lamang ang iyong ginagamit. Ang pagsasalita ay binubuo ng tunog at baybay. Samantalang, kung ikaw ay umaawit, ito ay may tono o himig na tumataas at bumababa. Kinakailangan munang matutuhan ng batang tulad mo ang magsalita upang mabigkas niya ang mga linya ng isang awitin. Ang pagsasalita ay likas na ginagawa ng tao, samantalang ang pag-awit ay hindi madalas gawin. Samantala, ang pag-awit ay isang natatanging kakayahan. Ang pag-awit ay mas nangangailangan ng puwersa o lakas ng katawan kung ikukumpara sa pagsasalita lamang. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang iba't ibang titik ng awit pambata sa susunod na pahina. Una, bigkasin lamang ito. Tapos, subukan naman itong awitin. So, ang una nating gagawin ay babasahin natin ang unang bilang at subukan naman natin itong awitin pagkatapos. So, ganito ang ating gagawin. Paa, tuhod, balikat, ulo. Ngayon naman ay subukan natin itong awitin. Paa, tuhod, balikat, ulo. At sa ikalawang bilang, basahin natin. Leron, leron, sinta. Buko ng papaya. Ngayon naman, ay awitin natin ito. Leron, leron, sinta, buko ng papaya. At sa ikatlong bilang, sitsiritsit, alibangbang, salaginto, salagubang. Ngayon naman, awitin natin ito. Sitsiritsit, alibangbang, salaginto, salagubang. At sa panghuling bilang, bayang magiliw, perlas ng silanganan. Ngayon naman, subukan natin itong awitin. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Nagustuhan niyo ba ang gawain? Gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat ang letrang PS kung ang pahayag ay ukol sa pagsasalita. Isulat naman ang letrang PA
kung ito ay ukol sa pag-aawit. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, walang malinaw na pagtaas o pagbaba tono. Ito ba ay PS or PA? Tama, ito ay PS o pagsasalita. Para sa ating ikalawang bilang, mayroon malinaw na himig o takbo ng mga nota. Ano kaya ang sagot? PS or PA? Tama, ang sagot ay PA o pag-aawit. At para naman sa ikatlong bilang, mabilis ang pagbigkas o pagbaybay ng mga salita. Ano kaya ang sagot? Tama, PS o pagsasalita. At sa ikaapat na bilang, may mahahabang pagbigkas o tunog ng mga baybay. Ano kaya ang sagot? Tama, ito ay pag-awit. Panglimang bilang, likas itong natututuhan at ginagawa ng tao. Ano kaya ang sagot? Tama, pagsasalita or PS. At sa huling bilang, kailangan munang matutong magsalita bago ito magawa. Ano kaya ang sagot? Tama, ito ay PA o pag-awit. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin ang tula. Bigkasin ang mga salita na may puso at damdamin. Pagkatapos, subukan itong kantahin gamit ang himig ng awiting Twinkle, Twinkle, Little Star. Para sa gawaing ito ay babasahin natin ang tula ng may damdamin. Pagkatapos, ito ay ating kantahin sa tono ng Twinkle, Twinkle, Little Star. Talang maningning, kumikislap sa dilim. Mataas at marikit, tila diamante sa langit. Talang maningning, tinatawag ring bituin. At ngayon naman, subukan natin itong awitin sa tono ng Twinkle, Twinkle, Little Star. Talang maningning, kumikislap sa dilim, mataas at marikit, tila diamante sa langit. Talang maningning, tinatawag ring bituin. Nagustuhan niyo ba ang gawain? At para naman sa ating assimilation, punan ang mga patlang ng mga wastong konsepto upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. At ito ang ating mga pagpipilian: salita, lungkot, damdamin, at isipin. Tulad ng pagsasalita, ang isang awitin ay binubuo rin ng iba't ibang patlang. Ano kaya ito? Tama, salita. At ginagamitan ng tinig o boses. May kaukulang lakas, diin at haba ang bawat tunog ng baybay. Ang pagsasalita at pag-aawit ay mabisang paraan ng paglalahad ng patlang. Ano kaya ang sagot? Tama, damdamin. Tandaan na ang bawat salita ay maaaring magdulot ng saya o patlang. Ano kaya ang sagot? Tama, lungkot. Sa ibang tao, tulad sa isang awitin. Kaya ingatan ang mga salitang sasambitin at maging ang tono at lakas nito. Patlang,
Ano kaya ang sagot? Tama. Isipin muna ang sasabihin bago ito bigkasin at pumili lamang ng mga angkop na salita o awitin para sa isang tao o pangyayari. Basahin natin ito ngayon ng buo. Tulad ng pagsasalita, ang isang awitin ay binubuo rin ng iba't ibang salita at ginagamitan ng tinig o boses. May kaukulang lakas, diin at haba ang bawat tunog ng baybay. Ang pagsasalita at pag-aawit ay mabisang paraan ng paglalahad ng damdamin. Tandaan na ang bawat salita ay maaaring magdulot ng saya o lungkot sa ibang tao, tulad sa isang awitin. Kaya, ingatan ang mga salitang sasambitin at maging ang tono at lakas nito. Isipin muna ang sasabihin bago ito bigkasin at pumili lamang ng mga angkop na salita o awitin para sa isang tao o pangyayari. Hanggang sa muli mga bata,